Hello madlang people sa apat na sulok ng daigdig. Andito naman po ako ay muli pinapasalamatan ko po ang Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit ng lupa, ng dagat, ng kabundukan, kagubatan, karagatan, na mga bituon, galaksi, buwan, kalakip ng hiram nating buhay. Yan ang pinapasalamatan ko po sa ating Diyos ng Madiyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. At pinapasalamatan ko din po yung kanyang anak, ang ating Panginoon Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa pamagitan niya na siya'y nangaral sa na ipinadala siya dito sa libutan. May natutunan tayo sa kanyang pinapangaral. Dahil sinabi naman ng ating Panginoong Jesucristo, "Come to me and learn of me." Kaya sabi niya, lumapit kayo sa akin at mag-aral. Kaya nakalapit na tayo sa Kanya, nakilala natin siya, kahit kailan, hindi siya talaga Diyos ng mga Diyos. Anak po siya ng ating Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Binigyan lang po siya ng authorization na siya po ay tagapamagitan, tagapagligtas, Mesaya, Pangulo, Pastor, Propeta, Mensahero, yung tinatawag na messenger. Kaya ipinakilala niya yung Ama na nagsugo sa kanya. 'Di ba? Sabi niya sa John 17:3, "Ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka niya at si Jesucristo ang iyong sinugo." Kaya sinugo lang talaga siya. Ang ang mga references kasi sa iba ng mga sekta yung John 10:30. Yan, sabi na ako at ang aking ama ay isa. Pero kung babalik ka magbasa sa John 10:29, magkaisa sila sa gawain lang yung sinabi niya eh. Sa gawain sila magkaisa. Kasi kung ano yung ginagawa niya, yun din ang kalooban ng ama na nagsugo sa kanya. Ipinangaral niya ang mabuting balita sa buong madla. Pero ipinadala siya sa sariling bayan ng Diyos. Pero hindi siya nakilala eh. Itinakwil siya, binabato siya, sinisiraan siya, pinagsalitaan ng mga masakit na salita ang ating Panginoon Kristo nung nangaral siya sa kanyang kapanahunan. Sa kapanahunan po niya yun. Kaya nga yung sa kapanahunan niya, sa kanyang mensahe po, ay yung mga history niya ay mabasa natin sa New Testament. Hindi naman siya nababasa diyan sa Old Testament eh. Yung sa Old Testament na nakasulat yan, yung kwento tungkol kay Abraham, 'di ba? Wala siya sa history sa Old Testament. Nasa New Testament lang siya. Kasi nga simula nung pagkahari ni Haring Solomon, na yun na tumalikod na sila sa paglilingkod sa tunay na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya nagsimba na sila ng Diyos-Diyusan. Yan. Hindi na kinakaludan. Maraming taon na po nalihis na ang tao sa paglilingkod ng ating Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya nga itong mayroong akong nabasang Third Testament na sinulat ni Attorney Pamatong. Nung binasa ko yan, ang ganda man, hindi man panira. Mayroon siyang kinote doon sa Bible, yung mga mabubuting asal. May kinuha siya doon yung about sa anak. Kumikilala siya sa anak, ating Panginoon Kristo, na hindi talaga siya Diyos na Diyos. Kahit pa man basahin mo yung Biblia, ilang bisis ni sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na hindi talaga siya Diyos na Diyos. Kaya nga sabi doon sa Mateo, sinabi doon, ang dinatna ng salita ng Diyos, tinawag siya ay Diyos or Panginoon. Ibig sabihin, pag once tinanggap mo na yung salita ng katotohanan na tungkol sa anak at tungkol sa ama,
ay tinatawag ka na Panginoon o Diyos. Kasi tinanggap mo at nakilala mo eh. Kaya, kaya nga ang ating Panginoon Kristo, tinawag siya na Panginoon. Kasi nga, siya ay dinatnan ng salita ng katotohanan. Ang espiritu ng katotohanan ay nananahan sa kanya, yung katalinuhan, kaalaman, karunungan, kapangyarihan, doon sa kanya nananahan. Kaya nga siya ay nagsasalita, hindi sagana niyang pananalita. Yung salita na yun na kanyang mensahe mula sa Ama po yun na nagsugo sa kanya. Kaya ang ating Panginoong Kristo, sinugo lamang siya upang ipamalita sa buong bansa na sa buong mga tao na mayroon tayong Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, lumikha ng buwan upang magbigay sinag ng daigdig na kadiliman, lumikha ng araw upang magliwanag, magbigay ng hangin upang meron tayong malanghap sa oras ng ating habang tayo nabubuhay at nagpatubo sa malat ng mga pananim at nagpabunga nito upang meron tayong makain sa oras ng ating pagkagutom. Kaya nga, itong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na aking binabanggit ang Panginoong Hesukristo. Tinawag siya ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Panginoon, tinawag siya. Kasi pinaglilingkuran siya sa mga taong kumikilala sa Kanya. Kasi nga, siya makapangyarihan, siya handang magpatawad sa kasalanan, at siya lamang ipinamalita niya ang salita ng katotohanan. Kaya kahit siya mismo nagsabi na mayroon siyang ama na kinikilala na higit pa sa kanya, mahigit pa sa kanya. Kaya maraming mga references po sa mga na teksto po sa Bible na mababasa natin na hindi talaga siya Diyos na Diyos. Siya lamang ang anak na sinugo ng Ama, ng ating Panginoong Diyos, ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya nga kaya 'di ba yung ituloy ko yung kwento ko yung una, yung nagkwento ako. Si Father Lahi, alam natin na siya ay maraming mga testimony. Bakit siya iniligtas, iningatan na sa mga sakuna, kapahamakan, 'di ba? Pero sinabi niya yung sa bandang huli nung malapit na siyang umalis. Sabi niya kasi sa mensahe niya, hindi naman talaga Diyos ng Diyos ang Panginoon Kristo. Sinakyan lang niya ang sanlibutan kasi yan ang paniniwala sa mga tao sa sanlibutan na si Jesus Christ, siya po ang Diyos ng mga Diyos. Alam natin, yung mga co-believers ko po, alam natin yun na maraming mga testimony na pinaramdam sa atin, iniingatan tayo, binabantayan tayo, iniligtas tayo ng mga sakuna, kapahamakan, diba? Naranasan natin yun. Pero sabi niya, hindi na pwedeng bawiin kasi nasabi na nga niya yun. Kaya diba sabi niya, yan, si anong na yan, ganito, ganyan, magkasakit yan. Kahit maubos yung kayamanan niya, hindi pa rin siya gumaling sa kanyang karamdaman. Pag hindi maubos yung kayamanan niya, ibenta tapos para lang pangbayad, hindi pa yun sapat. Tapos sabi niya, pag ako'y aalis, ako'y wala na, may dumating na susunod sa akin na gagayahin niya na ang aking mga ginagawa, lahat gayahin niya, pagkilos, yung pag-awit, lahat gagayahin niya. Mamigay pa nga siya ng pere, sabi niya ganun. Pero isa lang ang hindi niya kayang gawin na magaya, yung pagbasa ng isip. Yan ang sabi niya, pero hindi pa rin yun ang totoo. Kaya nga sabi niya, ang tunay na pagkakilala sa totoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, makilala mo yung anak, makilala yung ama, yun ang tamang address. Katulad, nagbigay siya ng example. Katulad ba ng magpadala ka ng sulat sa halimbawa sa kamag-anak mo. Ngayon, pag once na mali yung sulat na nilagay mo doon, hindi yan makarating. Kasi hindi tamang address eh. Yun ang bigay na napaliwanag. Naalala nyo, nagsulat siya ng diamante at hiyas ng katotohanan. Yan ang
Yan ang lagi kong tinatandaan, yung diamante tiyas ng katotohanan na sinulat niya. Ilang pages yun na sinulat niya sa Kupunban. Tapos yun ang laging tumatanim sa aking isipan na nagsasabi doon na kahit kaitakwil nino man, ni isa man, lahat-lahat tinakwil ka. Ang sabi doon, huwag kang susuko at manglulupaypay. Dapat mong malaman na sa kabila ng iyong kahirapan at pagdurusa, mayroon pa rin nag-iisang Diyos ng mga Diyos na handa na magtatanggol sa atin. Kaya kung tayo ay panig sa ating Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag natin siyang talikuran. Kasi pag once na tinatalikuran natin ang Diyos na may-ari ng ating buhay na paglilingkuran siya, purihin, dakilain, pasalamatan, parang parang wala ka ng kabuluhan sa mundo. Parang malungkot yung buhay mo. Pero pag once na yung lagi mong pinupuri, kinakausap ang ating Panginoong Diyos ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang lahat ng ating dinadala, ang lahat nating pinapasan, ay naging magaan lang, diba? Parang wala kang problema. Minsan nga, dito tayo sa mundo nating tinitirhan, naglalakbay tayo. Kaya sabi, minsan sa ating buhay na maisip natin na parang yung blanco. Pero kung lagi natin siyang pinupuri, pinaparangalan, masaya ka kahit nag-iisa ka sa buhay mo kasi andyan siya kasama mo eh. Ang ating Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya lang yung lagi mong kaagapay, kanlungan, siya mong laging kausap. Ang sarap ng pakiramdam na lagi mo siyang purihin, parangalan. Na maramdaman mo na andyan siya talaga. Nagbabantay sa'yo. Kaya nga yung sa Salmo, sa Bible, yung Salmo 23, 1 to 16, then Salmo 91, Salmo 91, yun, verses yun, tsaka yung Salmo 36, yung Salmo 23, the Lord is my shepherd, I shall not want, He maketh me to lie down in the green pastures, He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and staff they comfort me. Thou preparest a table before in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell of the house of the Lord forever. Dati kasi dali lang akong makasaulo. Dalawang basa ko lang sa ulo ko na. Pero ngayon, magtaka na ako. Ang tagal kong makasaulo. Tapos, basta, unti na lang masaulo ko. Tsaka kasi di ba, yung paborito ko yung verses, yung teksto. Yung aklat na yun, yung Salmo. Yung Salmo 91. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say unto the Lord God Almighty, He is my refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will I not fear, though the earth be removed, and the mountains be carried unto the midst of the sea. Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountain shake with the swelling thereof. Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the holy place of the tabernacle of the Most High. Nalimutan ko na eh. Yan kasi yung nasa ulo ko na text to verses sa Salmo. Tapos yung isa, the Lord God is my refuge and strength, of her present help in trouble. Therefore will not fear, though the earth be removed, and the mountains be carried unto the midst of the sea. Did the waters thereof roar and be troubled, did the mountain shake with the swelling thereof. Selah, there is a river, the streams whereof shall make glad the holy place of the tabernacle of the Most High. Nalimutan ko na.
Nalimutan ko kasi dati yung yung prayer warriors. Ang dami akong masaulong dasal. Dasal. Tapos yun ang ginagamit ko yun na yung ginagamit na oras-oras yun. Yung salmo. Yung salmo na yung ginagamit ko. Tapos yung ngayon, may nasaulo ako na yung pagdarasal sa Third Testament. Pero isa lang yung nasaulo ko yun. Tapos yung iba na gusto ko yung mahaba na masaulo ko, yung dagdagan yung karunungan ko bakat kaalaman. Kailangan kasi, ako kasi, pag meron akong nabasa na mga na, yung may mabasa na malaking halaga sa buhay ko, sinusulat ko yan. Tapos yung sulat ko yan, isinasaulo ko yan kasi nga, dagdag kaalaman yun eh. Mas maganda kasi yung masaulo mo kaysa isulat sa papel. Pag once na nawala sa papel, hindi makalimutan mo na. Mas maganda yung nasa ulo mo kasi hindi na mawala sa isipan mo yun. Tsaka marami naman, yung pagdarasal hindi yun mawawala sa isipan ko. Yung tinuturo ni Father Lahi, hindi naman yun nawala eh. Yung sa sinugdan mo ang pulong, huwag ang pulong kauban sa Diyos, o ang pulong mo ang Diyos. Diyos sa mga Diyos, nga pinakalabing gamhanan sa mga tanan, kami nagbuhat sa langit sa itawag sa tang mga butang, makita, dili makita, ng langit sa mga langit, mga puluyanan, pinakalabing gamhanan, dilitupngan, kay bulungan Diyos sa mga Diyos, Ginoo sa mga hari sa mga hari. Ikaw kung dalang panon o kaluwasan, pinakalabing gamhanan, dilitupngan kay bulungan Diyos sa mga Diyos, Ginoo sa mga hari sa mga hari. Ikaw kung kusog o kalam, pinakalabing gamhanan Diyos sa mga Diyos, Ginoo sa mga hari sa mga hari. Ikaw may labawang gahom sa pag-ayo sa tanang makalilisang mabangis balatian sa tao. Pinaagi sa mga pinakalabing gamhanan na pangalan, kanimo lamang ako mituog misalig, busa tabangin tagluwas ako sa tanang panahon. Ayaw taon ako pagbayag pasagdi kay ikaw lamang Diyos sa mga Diyos, Ginoo sa mga hari sa mga hari. Ang akong gisaligan, ang buhing magbalantay, walay makulang kanako, tungod kay kang Diyos sa mga Diyos, Ginoo sa mga Ginoo, amahan ang tinubdan sa kalam nga way pagkahubas, tinubdan sa gahom nga dili matugkad, tinubdan sa kaluoy nga dili kagasoy, tinubdan sa pagigdait nga dili mapalit sa tinagingting sa salapit, tinubdan sa pagpangga nga walay sama, tinubdan sa gugmang way pagbuas, ang kahayag na way pagkapalong, ang tagista ng bahanding adi mahiyap sa tawhanong kaakalam. Ikaw Diyos sa mga Diyos nga akong gimalang Diyos sa mga Diyos, walay sinugdan o way katapusan. Kaya yan naman, nasa ulo ko naman yung ganang pagdarasal eh. Nalala ko nga yung noon ay meron kasi yung lalaki na yung kaibigan ko na gusto siyang patayin ng yung asawa niya gusto siyang patayin. So, sabi ko, huwag kang walang pag-asa, magdasal ka na lang. Kasi nga wala naman tayong sandatay, dasal lang eh. Yung sabi ko sa kanya eh. Yun, nagdasal lang siya. Tapos, sabi ko, wala naman makatalo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat kung may tiwala ka sa Kanya. Sabi nga natin, Panginoon Kristo, kung may tiwala ka, tulad ng butil ng mustasa eh. Nakaliit-liit ng butil ng mustasa. Kaya, huwag tayo mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya, ituloy lang ang ating pakikipaglaban kasi tayo ay nakikipaglaban sa ating kaaway. Hindi nakikita ang mga hukbong espiritual. Kasi yung mga hukbong espiritual na yan, pag once ay sumanib ng tao yan, ay gumagawa ng lilis ang tao sa landas na nilalakad natin. Kaya yan lang po ang aking patutuo. Maraming salamat sa ating lahat sa apat na sulok ng daigdig, and God bless us. Maraming salamat. Bye-bye.